Natawa siya na mahina. Kiss me. Mabilis na tumalima si Luis, pero sa pagkakataong yon ay naging mas mapusok ang binata. Ang kamay nitong nasa bewang niya ay pumaloob na sa suot niyang bestida, saka masuyong humaplo sa isa niyang binti pababa sa kanyang hita. Napasinghap si Jade pero hindi siya tumutol. Hinayaan lang niya ang nobyo at ipinagpatuloy ang pagtugon sa mga halik nito. I love your skin, your scent, your breath, your smile, your lips and everything about you. Ang mabangong hininga ni Luis sa tumama sa mukha ni Jade ang nagmistulang apoy na nagbibigay alab sa nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Luis? Aniya, nang makalipas ang ilang sandaling pakikipagtitigan sa nobyo, ay naramdaman niya ang kamay nito na sumapo sa kanyang kaliwang dibdib. Agad na nag-init ang mukha ni Jade nang mapuna ang malagkit na pagkakatitig sa kanya ng nobyo. Hindi niya kayang tagalan ng mga titig nito, kaya mabilis siyang nagyuko ng ulo, pero maagap na muling itinaas ng binata ang kanyang mukha para lang muling halikan. Ilang sandali pa, naramdaman na ni Jade ang pagluwag ng kanyang dibdib nang kalasin ng binata ang pagkakahok ng kanyang bra. Napaigtad pa siya nang maramdaman ang kamay nito roon. Ngunit sa pagkakataong yon, ay wala nang tabing ang kanyang dibdib, kaya para siyang sinisilaban na napasinghap gawa ng napakasarap na sensasyong hatid ng mga haplos ng kanyang nobyo. Happy Mansari, so Luis, pagkatapos isuot sa kanya ang bracelet na regalo nito. Simple lang ang bracelet, walang kahit isang bato na pwedeng magpagmukhang mahal dito. Pero sobrang nagustuhan ni Jade ang bracelet, lalo na ang mga salitang Luis loves Jade na naka-engrave doon. Ang ganda, salamat. Basta para sa'yo, dapat special, kasi mahal na mahal kita. Sagot ni Luis bago ginagap ang kanyang kamay at marahang pinisil. Pagbubuka na sana ng bibig si Jade para magsalita nang may lumapit sa kanilang mesa. Magkasabay pa silang napalingon ni Luis. Ma? Anang binatang mabilis na napatayo. Numiti lang ang ginang kay Luis at pagkatapos inapako ng paningin kay Jade. Kasama kong tita Sandra mo, pati si Lauren. Siya bang bago mong girlfriend? Tanong ng ginang kay Luis. Ma, this is Jade, my girlfriend. Jade, si Mama. Pagpapakilala ni Luis. Kamusta po kayo, ma'am? Si Jade na tumayo at magalang na nakipagkamay sa ina ni Luis. Pero hindi yung tinanggap ng ginang. Sa halip ay hinalikan siya nito sa pisngi. Tita Carol na lang, iha. Well, you are very pretty. Puri pa nito. Saka nakataas ang isang kilay na ngumiti. Anyway, kakain kami. Can we join you? Siyempre naman po, tita. Ani Jade na tinapunan ng tingin si Luis na inalalayan ng ina sa pag-upo. Pagkatapos inakita niyang parating na si Lauren kasamang isang babaeng kamukha nito na sa tingin ni Jade ay ang ina ni Lauren. Jade! It's so good to see you. Kamusta? Masayang bati sa kanya ni Lauren. So, magkakilala na pala kayo ni Lauren? Nasabi na rin ba sa'yo ni Luis na magkababata silang dalawa? Tanong niyang mama ni Luis na tinitigan na may paghanga si Lauren. Pagkatapos sinulyapan na makahulugan si Luis bago blanco ang matang hinarap si Jade. Opo. Pilit ngumiti si Jade kahit na nga ba nakuha niyang ibig ipakahulugan ng ginang. Si Luis ay lumipat sa tabi ni Jade at pasimpleng hinawakan ng kanyang kamay na nasa ilalim ng mesa. Ang lamig ng kamay mo. Kinakabahan ka ba? Pabulong na tanong ng binata. Medyo. Pabulong ding sagot ni Jade. Bakit hindi mo siya imbitahan next week sa birthday mo, Luis? Wika ng mama ni Luis na magsimula na silang kumain. Napalingon agad si Jade kay Luis. Muntik na niyang nakalimutan na birthday na nga pala nito sa isang linggo. Sasabihin ko palang sana, ma, na unahan niyo lang ako. Natatawa nitong sermon sa ina. Oops, I'm sorry. Anyway, ako ng personal na mag-iimbita sa'yo, Jade. Iha, importanteng naroon ka. Sabi ng ginang
na binigyan diin pang huling sinabi. Tiningnan nito ang suot niyang bracelet. Magandang suot mong bracelet. Dugtong pa nito. Regalo po ni Luis. Nahihiyang sagot ni Jade. Saka pa simpleng itinago sa ilalim ng mesa ang kanyang braso kung saan nakasuot ang pulseras. Yan yung inaasahan ko sa anak ko. Napaka-generous niyan sa lahat ng nagiging girlfriend niya. Lihim na nagulat si Jade sa sinabi ng ginang. At kung hindi siya nagkakamali, parang nakita niyang nalalim ang tingin nito sa kanya. Pero mabilis na niyang iwinaglit sa isip ang napansin. Ayaw niyang isiping salbahe ang mama ni Luis. First month sa rin namin ni Jade ngayon, ma, kaya ko siya niregaluhan. Pagbibigay alam ng binata, saka sinuyapan si Jade. Luis, don't get me wrong. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa pagkakatanda ko, si Rizzy binigyan mo ng mamahaling necklace. Anyway, Jade, aasahan kita sa birthday ni Luis kung gusto mo. Isama mo na rin ang parents mo para makilala rin namin sila. Suggestion pa ng ginang. Salamat na lang po, pero nasa Pampanga po kasi yung parents ko. Pagpapaliwanag ni Jade. Well, ikaw na lang aasahan namin kung ganon. Anitong pailalim pa siyang sinuyapan pagkatapos. Kung hindi lang birthday ni Luis at ni Bupa, parang ayokong pumunta. Ang nasabi ni Jade sa sarili bago ipagpatuloy ang pagkain. Bakit parang ang tahimik mo yata? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Luis ang pareho na silang nasa loob ng sakyan nito. Wala, pagod lang ako. Pagdadahilan ni Jade. Saka nakapikit na isinandal ang ulo sa headrest ng upuan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Pero isa lang ang tiyak niya at yun ay ang makitang agwat ng katayuan ng buhay nila ni Luis. Siguro kung sa kilos, pisikal na kaanyuan at pananamit ay hindi mapaghahalat ng langit at lupa sila ng binata. Sa sarili alam yun ni Jade at kanina habang kaharap niyang ina ni Luis, maging si Lauren, bigla ay parang nakaramdam siya ng panliliit sa sarili. Langit at lupa, parang taliserye, parang pocketbook. Mapaitan na pangiti si Jade sa katotohanang iyon. Matagal naman na siyang aware doon at isa yon sa mga dahilan kung bakit sinubukan niyang pigilin ang nararamdaman para kay Luis. Pero iba ang kanyang nararamdaman ngayon. Insecure siya. Iyon ang pakiramdam na parang gusto niyang tumalikod na lang dahil alam niyang hindi sila bagay ng binata. At kanina, habang kumakain sila'y nararamdaman din niyang si Lauren ang totoong gusto ni Tita Carol para kay Luis. Kung sa bagay, totoong bagay na bagay ng dalawa. Pero ayaw niyang pagselosin si Lauren. Lalo't alam niyang sa bahay ni Luis nanunuluyan ng dalaga. Maging ang ina nito. Nagulat na lang si Jade nang maramdaman ang pagkabig sa kanya ni Luis payakap dito. Alam ko may iniisip kang hindi mo kayang i-share sa akin. Pero sana kung ano man yun, lagi mong iisipin mahal na mahal kita at hindi ko gusto mabuhay nang wala ka. Agad na nag-init ang mga mata ni Jade sa narinig. Pero nagpigil siyang maiyak. Yun naman talaga ang dapat niyang isipin. Para kahit ano pa man ang maging problema, ay magawa nilang lampasan. Kahit malakas ang kutob niya na ayaw sa kanya ni Tita Carol. Look at me. Marahang utos si Luis. Tumalima naman si Jade. Pagka-graduate mo, pakakasalan na kita. Walang gatol na tura nito. Seryoso ka? Panangiyak pa niya habang sa dibdib ay naroon ng hindi maipaliwanag na ligaya dahil sa kabila ng lahat. Nababanaag niya sa mga mata ng binata na seryoso ito. Hindi ako nagbibiro. Ngayon ko nagdududa ka pa rin? Pwede ba naman natin gawin ng mas maaga? Wika nito na may maluwang ng ngiti sa mga labi. Anong ibig mo sabihin? Gusto mo, itanan na kita ngayon? Ngayon mismo? Natawa si Jade sa sinabi ni Luis. Noon hinawakan ng binatang isa niyang kamay at dinala sa tapat mismo ng puso nito. Seryoso ako. Hanggang pumipintig ang puso ko. Isa lang ang pangalang sasambitin nito. At yun ang pangalan mo.
Kasama yon ng pangako kong ikaw lang ang babaeng pakakasalan at pagbibigyan ko ng pangalan ko. Pwede mong panghawakan ng pangakong yon. Hindi na nagsalita pa si Jade. Kahit paano, ay malaki ang naitulong niyang sinabi ni Luis. At dahil maliwanag pa naman, minabuti niyang sasakyan na lang magpahatid. Sa bahay inabutan niyang kanyang ina at ang kanyang lolo at lola. Hindi kaya hinatid ni Luis. Gusto ko ang batang yon, kahit mayaman ay marespeto at mabait. Ang lolo niya, hindi na po ako nagpahatid lo, ang sabi ni Jade bago umupo sa tabi ng kanyang ina. Nakita pa niyang pagpapalitan ng tingin ng tatlo. Boyfriend mo na bang binatang yun? Ang kanyang lola na tinitigan pa siya sa paraang alam nitong mapapaamin siya. Hindi siya nakakibo. Wala pa talaga siyang lakas ng loob na aminin ng totoo sa mga to. Magaan din ang loob ko kay Luis, pero kahit pag gusto ko siya, hindi ko maiwasan na mag-alala. Lalo at kilalang pamilya nila bilang isa sa pinakamayaman dito sa atin. So tama nga lang na ilihim muna namin, para hindi naman nagdagan ng pag-aalala nyo, ang naisip ni Jade. Gayunman, pinili na lamang niya ang manahimik. Bakit hindi ka kumakain? Masama bang pakiramdam mo, Jade? Puna sa kanya ni Rhea na magkasama silang kumakain ng lunch sa kantin. Ang bilis ng araw. Bukas na agad ang birthday ni Luis. Parang kinakabahan ako. Parang ayokong pumunta sa party niya. Sa halip, isinagot ni Jade. Sabihin mo nga sa amin ang totoo, Jade. Ano ba nangyayari sa'yo? At parang mula nang mamit mo personally ang mama ni Luis, biglang nag-iba ka. Parang nawalan ka ng self-confidence at lagi ka nilang nag-aalala. Si Pauline na inubos ang pagkain, saka uminom. Nakaramdam ng pagdadalawang isip si Jade, pero pinilit pa rin niya magsalita. Para kasing hindi niya ako gusto, na parang sa tingin niya, pera lang habol ko sa anak niya. What makes you say that? Alam mo mahirap mang ganyan, Jade. Kahit sabihin mo pang meron tayong feminine intuition, nagkakamali rin naman tayo ng kutob paminsan-minsan, hindi ba? Si Pauline. May point ka naman. Pero iba kasi yung pakiramdam ko sa mga titig sa akin ng mami ni Luis. You know what I mean? Alam ni Jade na mahirap ipaunawa ang gusto niyang bigyan ng justification, pero yun ang taga nararamdaman niya. May ginawa ba siya? O sinabi, kaya nagawa mo mag-isip o makaramdam ng ganyan? Si Rhea. Tumango si Jade. Basta, ayoko nang sabihin, kasi nga malay mo nagkakamali lang ako ng kutob. Pero guys, kinakabahan talaga ako. Natatakot akong pumunta bukas. Sa pagkakatanda ko, si Riza binigyan mo ng mamahaling necklace. Parang naririnig pa rin ni Jade ang malamig na boses ng mami ni Luis nang sambitin nito ang mga salitang iyon. Kulang na lang isabihin ng ginang na cheap siya at hindi babagay sa katulad niya ng ganong kamahal na regalo. Pero hindi lang to nagawa dahil naroon si Luis. At lalo namang hindi siya manhid para hindi mapunang si Lauren ang napipisil ng ginang para kay Luis. Doon siya malungkot at napabuntong hininga. Gusto kong ipaglaban si Luis, pero paano kung hindi tama? Noon nagpalitan ng tingin ng dalawa, saka siya nakimpansa siyang tinitigan. Kung kailan alam mo totoong nararamdaman niyo para sa isa't isa, you have to fight for it. At yun ang tama. Ani Pauline. Happy birthday! Pasensya ka na kung yan ang pinakamura ang nabili ko. Alam mo naman, medyo wala ng time para mag-ipon eh. Nahihiyang sabi ni Jade nang iabot niya kay Luis ang kanyang regalo sa Parker ballpen. Gabi ang party, kaya madilim nang sunduin siya ni Luis sa harap ng SJU. Doon niya naisipang magpasundo dahil nga hindi pa sila legal sa kanila. Linggo, kaya wala masyadong tao sa parting yon ng bayan. Ang ganda nga eh, tamang-tama. Kapag nag-start na ako sa practice teaching, gagamitin ko to. Anang binata na hinaplos pang stainless sa takip ng redactable pen. Ginaya ko na lang yung naka-engrave dito sa bracelet na bigay mo. Ani ang kinuha ang pen sa binata, saka ipinakita dito ang naka-engrave doon.
Ilang sandaling nakiraan sa kanilang katahimikan, pagkatapos ay nilingon ni Jade si Luis na maramdamang nakatitig to sa kanya. Ang ganda-ganda mo sa dress, alam mo ba? Nakangiti siyang nagyuko ng ulo. Ito rin yung suot ko ng foundation ball, naalala mo? Tumango-tango si Luis, pagkatapos ikinabig siya palapit at mahigpit na niyakap. Ginawa mong sobrang special ang araw na to, Jade. Nabitin ang lahat ng sasabihin sana ni Jade nang halikan siya ni Luis. Mariin na lang niyang ipinikit ang mga mata at ikinawit ang mga braso sa leeg ng binata. Sa kanyang pagdilat ay napunan niyang malamlam ng liwanag na tumatanglaw sa kanila at magmula pa yon sa ilaw ng poste sa di kalayuan. Bakit mo pinatay ang ilaw? Tanong niya sa pagitan ng pinaghahalong kaba na gumagapang sa kanyang dibdib at sa masarap na kilabot na hatid ng mainit na mga labi ng binata na nasa kanyang pisngi na. May makakakita sa ginagawa natin. Pero muli lang siyang hinalikan ni Luis na nagpapawi ng pag-aalinlangang meron siya. At nang marahil maramdaman ng binata ang kawalan niya ng pagtutol at pagpapaubaya ay naging mas mapusok to sa paghalik sa kanya. Mahina pang napaungol si Jade nang maramdaman ang ginawang pagagat ng binata sa kanyang ibabang labi na agad rin naman itong sinuyo ng isang mas banayad na halik. Sa paraang tila ba humihingi ng paumanhin. Luis, baka hinahanap ka na sa inyo. Paalala ni Jade na tila sinasilaban na ng mga sandaling yon. Hayaan mo sila. Please don't make me stop. Nang muli siyang halikan ni Luis, ay tuloy na nga siya nagpaubaya. Ng mga sandaling yon, alam niyang pareho lang silang nararamdaman at yon ang sobrang pagmamahal na meron sila para sa isa't isa. Hindi niya pinigilan ng sariling mapaungol nang marating ang mga labi ni Luis, ang kanyang punong tenga. Pagkatapos niyon, ay gumapang uli ang mga labi nito pababa sa kanyang muka at nagtagal sa kanyang mga labi. Kasabay niyon ay ang abala ang mga kamay nito sa paglungad sa kanyang katawan. Napatuwid ng upo si Jade nang maramdaman ang binata sa kanyang likod. Ni hindi na niya namalayang nagawa na pala nitong ibaba ang pagkasipor na kanyang damit, maging ang pagkakahok na kanyang bra na pareho nitong ibinaba sa kanyang bewang. Mabilis ang ginawang pagdakip ni Jade sa kanyang dibdib. Iyon ang unang pagkakataon na may nakakita sa kanya na walang saplot, kaya labis ang hiyang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Ngumiti na masuyo si Luis. You're beautiful. Don't be shy. Ako to, remember? Pagkasabi niyon, ay muli siya nitong hinalikan. Malakas siyang napasinghap nang maramdaman ang mainit na palad ni Luis sa kanyang kaliwang dibdib. Iyon na marahil ang naging mitsa, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob para isa-isang kalasin ang botones ng suot ng polo ng binata. At nang maramdaman niyo ng binata, ay mas lumalim ang mga halik nito na halos ikabugto naman ang kanyang hininga. Luis, ang tangi niyang nasambit na maramdaman ang mga labi nito. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang magkabilang pisngi na magtagal doon ang mainit na labi ng binata. Sinubukan niya manahimik, ngunit sa bawat sandali ay hindi niya mapigilan ang mapaunggol. Lahat ng ginagawa ni Luis ay bago sa kanya, ngunit ang lahat ng init na nararamdaman ni Jade ay parang binuhusan ng malamig na tubig na maramdaman ang kamay ni Luis sa pagitan ng kanyang mga hita. Napaigtad siya, kasunod na mabilis sa pag-agos ng kanyang mga luha. Natigilan si Luis at gulat na tiningnan siya. I'm sorry, hindi pa ako ready. Umiiyak niyang turan, saka mabilis ang mga kilos sa muling inayos ang sarili. I'm sorry. Hindi niya napigilang mapahagulhol nang unti-unting gapangan na matinding insecurity ang kanyang dibdib. Don't cry, kasalanan ko. Huwag kang umiyak please. Nagsusumamo ang mga tinig na sabi naman ng binata bago siya mahigpitan ni yakap. Kasalanan ko. I came on to you. I'm sorry. Kaya ko maghintay hanggang sa panahong nakahanda ka na. Kahit gaano pa yung katagal o kahit sa mismong gabi pa ng kasal natin. Dagdag pa nito, napadala sa masuyong paghagod sa kanyang likod.
Parang gusto malula ni Jade pagkakita sa malaking bahay ng mga Dalaliana. Sa sobrang laki, ay pwedeng ipasok 5 beses ang 100 square meters na bahay nila sa Pampanga roon. Hindi pa kasama roon ang napakalawak na garden at ang garahe ng bahay kung saan nakapark ang isang kulay puting Audi, pulang Mercedes-Benz, black Ferrari at ang BMW na alam niyang kay Luis bukod sa strada na gamit ito ngayon. Sa poolside ginaganap ang party. Agad niyang natanawan si Lauren na nakangiting kumakaway lang sa kanya. Habang ang mami naman nito na si Sandra ay pilit siyang initian. Good evening, Iha. No wonder tuminusa yung tong anak ko. Napakaganda mo. Bati ng ama ni Luis sa Tito Ramelito nang ipakilala siya rito ng binata. Thank you po. Nahihiya niyang sagot, saka tinanggap ang pakikipagkamay nito habang halik naman sa pisngi ang kay Tita Carol na sinuyod pa siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ilang sandali pa ay iginiya na siya ni Luis sa kanyang mesa, malayo sa stage kung saan tumutugtog ang isang banda. Gusto mo na bang kumain? Tanong ni Luis na makaupo na sila. Okay lang, ako na lang kukuha ng pagkain natin. Baka kasi nangihina ka pa, alam mo na. Anitong initian pa siya na makahulugan. Pilyo ka talaga. Ang tanging nasabi niya, saka nginitian ang waiter na naglalapag naman ng pineapple juice sa kanyang harap. Kumakain na sila ni Luis nang lapitan sila ng waiter na siya nagbigay sa kanya kanina ng pineapple juice. Sir, excuse me po. Ipinapatawag kayo ng mama niyo. Isama niyo raw po si ma'am. Anitong sinuyapan siya pagkatapos ay umalis na rin. Nakita ni Jade na malapit sa pool si Lauren na nakangiting bahagyang katabi si Tita Carol. Sa pagkakatitig niya sa mga ito, ay bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba na hindi niya maipaliwanag. Iyon ang dahilan kung bakit parang wala sa sariling sumunod lang siya kay Luis nang akayin siya ng binata. Hindi rin may pagkakamali ni Jade anang uuyam na tinging ipinuko sa kanya ni Tita Carol at ng ina ni Lauren. Pero mas umigting ang kabang nararamdaman niya na makitang inabot ni Tita Carol ang mikropono. Good evening, ladies and gentlemen. Gusto ko kayong pasalamatan sa pag-attend sa napaka-espesyal na gabing to. Panimula ng ginang. Hindi lang dahil birthday ng uniko iho naming si Luis, kaya naging sobrang memorable ng gabing to. It is because tonight, makikilala na ninyo ang future daughter-in-law namin na si Ramelito. Marahas na napasinghap si Jade sa narinig. Sinuyapan niya si Luis na bagaman na bigla, ay agad naman siyang initian ng matamis. At bago pa man siya nakakilos, ay umalingaw-ngaw na sa buong paligid ang pangalang nagpaagos sa kanyang mga luha. Walang iba, the very beautiful Lauren Vargas. Malakas sa palakpakan ang sumunod na narinig ni Jade. Na mga sandaling yon, ay para siyang binabangungot. Hindi niya gustong isipin nangyayari ang tagpong iyon, pero masyadong malakas ang palakpakan ng mga tao para isiping nananaginip lang siya. Parang lutang at wala sa sariling katinuan na naglakad siya palayo. Dahil hilam na mga luhang kanyang mga mata, ay hindi niya napuna ang wire na nagkukubli sa makapal na Bermuda grass malapit sa pool. Napatid siya at tuloy-tuloy na naglaglag sa tubig. Tinik na dinig niya ang pagsinghap ng nakararami, maging ang tawanan sa paligid, at nang mapalingon siya, eksakto sa gawin ni Tita Carol, kitang-kita niya ang pinipigil ng ngiti ng ginang. Ganon din ang ina ni Lauren na katabi lang ni Tita Carol. Napansin naman niya si Lauren, nakagaya niya, ay hilam ng luha ang muka. Mababakas din sa maganda nitong muka ang matinding pag-aawa para sa kanya. Alam naman ni Jade kung bakit. At bigla sa kabila ng kanyang pagpupumilit na makaahon sa tubig, ay naalala niya minsang sinabi sa kanya ni Lauren. She wants me to marry someone that I don't love. Nang iabot ni Luis ang kamay nito sa kanya, ay agad niya yung tinanggap at ibinilabal sa kanya ng nobyong hinubad ditong coat. Awang-awa sa sariling napahagulhol si Jade sa dibdib ng binata. Hindi yata kayang bayaran ng kahit anong halaga ng pera ang tinding kahiyang tinamo niya. Ang sobrang sakit na kanyang nararamdaman ngayon. Ang sabi ni Luis, hindi raw siya mahirap magustuhan, pero bakit parang hindi naman yun totoo?
Hindi ako makapaniwalang kaya niyong gawin ng ganito, ma. Ang gawa na matinding kahiya ng isang taong wala namang kalaban-laban. And worst girlfriend ko pa? How dare you? Punong-puno ng hinanakit na sambit ni Luis sa ina. How dare I? No! How dare you? Ginagawa ko lang to dahil ayoko maranasan mo ulang ginawa sa'yo ni Riza. At kahit magalit ka pa, gagawin ko pa rin to ng kahit ilang ulit sa lahat ng oportunistang kagaya ng babaeng yan. Kahit ano kaya kong gawin to protect you. Stop it, Carol! You're making a scene! Saway ni Tito Romelito sa ginang. Tama naman ang ama ni Luis. Nagsimula na nga gumawa ng eksena ang mag-ina, pero pakiramdam ni Jade, parang siya ang tila hubad doon at pinagpepiestahan ng lahat. Dahil siguro siya ang dahilan kung bakit nagtatalo ngayon sina Luis at Tita Carol, kung bakit nagagawang sagot-sagutin ng binatang sariling ina. Dahil doon ay lalong napaluha si Jade. Maswerte siya dahil minahal siya ng husto ni Luis. Pero si Luis, masasabi ba ng iba na maswerte ito sa kanya? Gayong ang tingin sa kanya ng lahat ay linta? Mukhang pera? Gold digger? User? Protect me. Nagpapatawa ba kayo? Noon lumapit sa kanila si Tita Carol, lalong tumindi ang takot na nararamdaman ni Jade. Kaya otomatikong mas humigpit pa ang pagkakayakap niya kay Luis. Akala mo ba hindi ko alam? Na hinuhututan ka ng hampas lupang babaeng yan? Ganyan ka na ba kadesperado? Kaya pati linta pinatulan mo? At mukhang balak mo pang iakyat dito sa pamamahay ko. That will never happen hanggang nabubuhay ako. Hindi ako hinuhututan ni Jade. At kung sino man ang nagsumbong sa inyo, nagkakamali siya. Pagtatanggol sa kanya ni Luis, kitang-kita pa niya ang matalimitong sinuyapan si Lauren na patuloy pa rin sa tahimik na pag-iyak. Hindi! Sige nga, sabihin mo ngayon sa akin, sinong pinagbigyan mo ng isang bagot napakamahal na mobile phone, ng isang set ng expensive books, ng bracelet? Hindi ba't alintang yan? Bakit? Akala mo ba hindi makakarating sa akin ang lahat? So what? I love her. Bakit masama bang magregalo sa taong mahal ko? You know what, ma? Kung ano man ang plano niyong tatlo, tinitiyak kong hindi kayo mananalo. Good night. Let's go, Jade. Pagkatapos ay hinila na siya ng binata palayo sa lugar na iyon.